Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at ang oras yan mga kabrigada, inatid po sa atin ang ating Yummy Vit. Oy, sa ating mga mommies, problemado ho ba kayo? Dahil ang inyong mga anak mga kabrigada ay puro na laang laro. Minsan halos sa kahit mga kabrigada kakain, abay hindi na mga kabrigada makakain ng maayos. Dahil gusto na laang po na maglaro sa labas, maglaro. Mahirap po kapag ganoon mga kabrigada. Tayong mga nanay, nagwo-worry tayo na kung puro na lang laro at hindi makakain ng maayos ang ating mga anak, ano po yung nutrisyon na anong nutrisyon ang mapupunta sa kanilang katawan? Yan, para po mga kabrigada, masuportahan ang kanilang development, ang kanilang paglaki mga kabrigada. Yan. Isa po yan lagi sa mga agam-agam ng isang nanay, ng isang magulang mga kabrigada. Ha? Kaya dapat mga kabrigada ang inyong mga anak ay ready sa mga ganyan at ready ka din. Handa ka dapat, mami. Oo, sa pagbibigay ng suporta sa inyong mga anak. Lalong-lalo na sa stage na mas ginugusto niya mga kabrigada ang maglaro kesa po mga kabrigada kumain ng mga masusustansyang pagkain na yan. Yung mga ages mga kabrigada na nasa sabihin na natin 1-year-old mga kabrigada hanggang ano ba yan, 5 years old, gano'n? Mga makukulit, yan, mga bulinggit na yan sa mga ganyang pagkakataon. Kaya dapat tayong mga mommies ay lagi din po dapat na handa. Yan. Para hindi po tayo kabahan, hindi po tayo maging praning. Oo, kung na-achieve pa ba natin yung nutrisyon na kailangan nila. Naririyan po mga kabrigada ang ating Yummy Vit para sa ating mga chikiting. Yan. Meron po yung oral drops para po mga kabrigada sa 6 months hanggang 2 years old. At meron din po yung syrup para naman sa 3 years old to 15 years old. Type ko yan. Ang ating Yummy Vit mga kabrigada ay mayaman po yan sa taurine, lysine, chlorella growth factor mga kabrigada, vitamin C na kailangan po ng inyong mga anak mga kabrigada para sa kanilang overall development. Type ko yan. At syempre mga kabrigada, ang ating Yummy Vit ay syempre available sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron po yan mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store. Meron din po yan mga kabrigada sa South Star Drug, sa Mercury Drug Stores nationwide. Meron din po yan mga kabrigada sa The Generics Pharmacy at sa Generica. Tama! At pati mga kabrigada sa mga local pharmacies na naririyan sa inyong mga lugar. Kung medyo tinatamad kayong lumabas at bumili sa butika, pwede nyo yung i-order online sa pamamagitan po yan ng Shopee, ng Lazada, ng Brigada Shop mga kabrigada sa ating Brigada app. At meron na din mga kabrigada ang TikTok Shop. Type ko yan. Available po ang Yummy Vit dyan sa mga nabanggit ko mga kabrigada. Online at mga physical drugstores nationwide. Sige, dito na tayo mga kabrigada. Ito na ang ating pinaka-aabangan na talakayan mga kabrigada regarding po sa co-ownership. Ngayong umaga, makakasama natin mga kabrigada sina Attorney Randall Alvin Matuloy at Attorney Gilbert Jigs Makatangay. Good morning mga sir. Pagbati po muna sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Good morning po. Ako po si Attorney Randall Matuloy. Kumusta po sa mga taga-Bawan? At magandang umaga po. Ako naman po, magandang umaga po. Ako po si Attorney Gilbert Makatangay. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Yan. Good morning po mga sir at welcome po sa ating programa. Medyo hindi naman sana dumugo ang aking ilong ngayong umaga sa ating topic ngayon. Medyo madugo-dugo ang co-ownership. Yan. Hindi naman, Brigada Mayor. Kaya yung intindihin. Sige. At syempre sa mga kabrigada
kabrigada nating nakikinig ha, kung may mga katanungan ho kayo, or gusto po mga kabrigada ng isang guni, ihingi ng advice sa ating mga kasamang abogado, pwede po yan mga kabrigada ha, sa comment section na nangyayari nating Facebook Live o kaya po sa ating text line number. Yan. Pagbibigyan natin yan mga kabrigada ngayong umaga, of course. Sige, diretso na ho tayo mga sir sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Una ho muna, ano po ang ibig sabihin ng co-ownership sa ilalim po ng ating batas? Co-ownership, ibig sabihin yan ay may isang bagay, maaring lupa na pag-aari ng dalawa o higit pa na tao. At meron silang kani-kanilang kabahagi. Sabi nga nila ay meron silang portion o yung undivided portion. O kabahagi na hindi mo pa talaga maituturo kung siya ba ay sa kanan, kaliwa o gitna. So basically, ganun po yung co-ownership. At not necessarily po ito ay kamag-anak, family. Opo, ito po ay parang samahang pagmamayari ng isang property. Malinaw po iyon. So, kailan po nagkakaroon ng co-ownership? Ito po ba ay sa pamamagitan po ng mana, ng bintahan, o joint purchase sa tinatawag po natin? Pagkakaroon kasi ng co-ownership, una, sa pamamagitan ng kontrata. Alam nyo kasi sa ating sistema ng batas, dalawa ang pinanggagalingan ng karapatan. It's either yan ay nanggagaling sa kontrata o kasunduan, o kaya naman ay yan ay ibinibigay ng batas. So yung tungkol sa mana, kalimitan yun ay bigay ng batas, kahit walang kasulatan, kapag talagang namatay ang isang registered owner, halimbawa ng lupa, sila ang magiging mga tagapagmana, mga co-owners. Pero pag minsan naman, pag bibili ka halimbawa ng lupa, dalawa kayong bumili, hati kayo sa pagbabayad, at napapangalan sa inyong dalawa yung lupa, pag halimbawa, yun ay naman ay galing sa kasunduan. Ayun. Unless may dadagdag pa si attorney. Si attorney. So, meron pong pagkakataon na ang isang titulo may pagmamaari ng iba-ibang tao. So, yun po, kung halimbawa po si A, si B, and si C ay nakalista bilang rehistrado may-ari ng isang titulo, ang tinatawag po sa kanila ay co-owners. So, yun po nasabi ni Atty. Randel, in case po mamatay ang magulang, natatransmit po ang karapatan sa mga anak. So, ang mga anak po magiging co-owners ng isang pag-aaring na mana sa kanilang mga magulang. Ganun pala iyon. So, may dokumento po bang kailangan para masabing may co-ownership sa isang pag-aari o sa isang property? Kaya nga nasabi ko kanina, pag may dokumento, kapag may kasunduan, halimbawa kayong dalawa yung bumili ng property o kaya naman ay may contribution kasi sa bagay, pwede naman pagkasunduan ng co-ownership. Pero pwede rin naman kahit wala. Sabi ko nga kanina, pwede kayong maging co-owners or co-heirs whether you like it or not. Kasi wala kasi dahil sa kayo magkakapatid, namatay magulang nyo, ang gagawin natin. Kayo talaga. Okay, ganun po pala iyon. Opo. So, halimbawa po, pwede po ba maging co-owner yung tinatawag natin na minsan kasi uso to sa sa mga Pilipino silang dalawa ang bumili ng lupa pero isa lang ang nakapangalan sa dokumento. Ano masasabi mo doon, attorney? Apo. So, Attorney Jigs. Apo, ang kanila pong agreement ay co-ownership. Sa nga lang, dahil sa isa lang ipinangalan, pareho po silang may-ari. Kasi ang patunay po na silang dalawa may-ari dahil pareho sila nag-contribute nung binili nila yung property. So, maaari pong nagkaroon sila ng isang supporting documents na nagkaroon sila ng sinumpaang salaysay ng co-ownership, affidavit of co-ownership. So, yun po ay matibay na ebidensya na kahit sa isa lang nakarehistro ang titulo, pero dalawa po sila may-ari dahil nag-contribute po sila nung bumili ng property yun. Sa madalit sabi, attorney, parang although isa nga lang ang nakapangalan, edi yung nakapangalan yun parang meron siyang trust, Opo. pinagkakatiwala lang siya nung kanyang kabahagi
na sa kanya ang pangalan pero hindi naman talaga sa kanya lang. Parang lumalabas na gano'n, ano? Apo. May trust na involved rin. Pero pwede po ba yun kahit walang verbal lang ang naging agreement na sige, ikaw ipapangalan dyan dahil may tiwala ko sa iyo, ikaw lang. Wala nang ibang ebidensya, wala nang ibang supporting documents. Pwede ba yun? Pwede po yun. Siyempre dahil balikan po natin yung essence po ng isang agreement na nagkakasundo po sila. May meeting of the minds, then merong consideration. Yung nga lang po, hindi po nakasulat. So, it will be covered po ng ibang ebidensya ng pag-aari. Pero sabi nga po natin, hanggat kaya po nating ilagay na nakasulat ang agreement, ay ilagay po natin in Mabuti writing. yung gano'n. Oo, kasi mahirap patunayan pag wala, 'di ba, attorney? Saka hindi lang kasunduan, lalong-lalo na yung pruweba na talagang nagbigay ka ng kontribusyon. May kontribusyon. Oo, Opo. pera, no? Kasi isa yun sa mga bagay na kailangan mo patunayan, lalong-lalo na kung verbal lang ang usapan. O dapat mga bank transfer, Yun, ganoon. tatago. Lagi, Diba? lagi Oo. natin pipicturan. Oo, Kung totoo. marunong sa cam scanner, i-cam scanner natin. Kasi dapat ugali na natin ngayon yan. Oo. Dahil sa ating teknolohiya, hindi na palusot yung nawala ko yung resibo. Totoo. Pagkakuha mo resibo, reseta ng doktor, Pipicturean mo. picturean mo agad. Mahirap yung walang picture-picture. Opo. Ito po, attorney. Ano po yung sinasabi ng Civil Code of the Philippines tungkol po dito sa co-ownership? So yun nga po, ang co-ownership, so samahang pagmamayari. So lahat po ay doon ay may karapatan. Unang-una, yung meron po silang proportionate share doon sa pag-aari ng property. At naroon din po sa karapatan yon, pwede silang manatili at pwede rin silang di manatili maging co-owners. Kumbaga, pwede po silang magparte-parte, maggawa sila ng partition, at maibigay yung kanilang para sa kanya. Akibat din po ng isang co-ownership yung obligasyon na maghati-hati sila sa gastos. Alin po ba ang mga gastos ng isang property? Siyempre, nagbabayad po tayo ng amilyar o real property tax. Yung Amilyar, maintenance po, expenses. So, it should be shared by the co-owners. Opo. In proportion to their shares. Apo. Although as a general rule, kapag wala kang kasunduan kung paano ba hahatiin yung kanilang mga share, ang general rule, yun ay pantay-pantay o equal. Maliban na lamang kung may malinaw na kasunduan na hindi pantay-pantay. Kung ating ikuha ng magandang halimbawa sa tunay na buhay, kapag kayo ay may nakitang titulo na nakapangalan sa maraming tao, kapag pangalan lang ang nandoon, pwede nating ipasubali na mukhang equal shares. Pero kapag halimbawa may mga pangalan tapos may nakalagay na 1/2, 1/4, ibig sabihin more or less hindi yun equal shares. Pero kahit pa siguro walang mga ganong 1/2, 1/4 percentage na nakalagay sa titulo, mas maganda rin na ating i-check yung supporting documents. Baka kasi although hindi nailagay kung ano yung sharing, ando naman sa dokumentong sumusuporta sa titulo. So mag-ingat rin po tayo na isipin natin na laging pantay-pantay ang kabahagi ng isang bawat co-owner. Pwede kasing magkakaiba yon at mahirap rin namang basta na lang mag-rely tayo sa titulo. Lagi tayong mag-iimbestiga o kaya magpapatulong sa tamang eksperto para ma-safe laging safety first. Diba? Kasi baka nga naman talaga na hindi pala pantay-pantay, may pinag-uusapan pala pero yun lang nakita mo doon sa titulo ay minsan ka. Mahirap. Mahirap magkamali. Safety first. Yan. Doon po pumapasok yung due diligence. Yan. Tama. Kasi attorney. Due diligence. Due diligence. Yan po mga kabrigada ha. Unang pa lang yan. Unang bugso. Yan. Ng ating talakayan mga kabrigada sa co-ownership. Yung may mga nakita na po ako ditong katanungan. Agad. Apo. First gap pa lang tayo. Mga sir. Sige mamaya, bago tayo magtapos ng ating programa, ibabahagi natin yan sa ating mga tagapakinig at itatanong natin sa mga kasamang abogado. Okay? Sige.
Sige, oo. Pero bago muna ang lahat mga kabrigada, magbe-break muna kami ng very light. Sa pagbabalik namin, pag-uusapan natin mga kabrigada. Ito mga kabrigada, ibibitin kong tanong. Totoo bang bawat co-owner ay may ideal or undivided share sa buong property? Parang nosebleed yun. Oo, actually na-nosebleed din. Roy Diviso. Yung iba tawag pa nga spiritual share. Wow! Mas matindi, parang multo. No? Anyway. Oo, yan po mga kabrigada ang ating ibibitin na Okay. katanungan. At syempre mga kabrigada, sa ating pagbabalik ha, abangan ninyo yan. Sa ngayon muna mga kabrigada, ipapaalala ko lang ang ating Power Cells Herbal Capsule. Narariyan mga kabrigada, kaagapay ninyo sa bawat mga kabrigadang hamon ng ating buhay. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:23 at ang oras yan mga kabrigada ay natid sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Ayan, yung puyat mga kabrigada, yung pressure, yung nalilipasan ng gutom, yung balance po mga kabrigada ng life bilang isang estudyante, anak, tas kaibigan ka pa. Kadalasan sa mga itong pagkakataon mga kabrigada, talagang magulo ang buhay. Lalo na kung isang estudyante ka mga kabrigada, sa kang teenager, napakahirap yan i-balance. Lahat po talaga mga kabrigada ay magkakaroon ng problema, lalong-lalo na kung hindi ka marunong ng management, kung anong mga priorities mo. Yan. Yan po mga kabrigada yung kadalasang struggle ng mga estudyante natin. Yan lalong-lalo na mga kabrigada kapag ganitong mga panahon na patapos na po mga kabrigada yung kanilang school year. Oo, nako, hindi na po yan magkanda o gaga sa pag-comply sa kanilang mga requirements, lalong-lalo na kung graduating. Tama! Nako mga mamis, alalayan nyo naman yung inyong mga teenager na anak, mga parents pala, hindi lang mga mamis. Kasi yan yung mga tayo mga kabrigada na halos umuwi sila mga kabrigada na walang energy sa inyong bahay. Tama! Kapag nagpatuloy po yung ganyan, lalong-lalo na kung hindi nyo mga kabrigada nasuportahan, naku, malaki-laki mga kabrigada, baka pagkatapos nakagraduate nga, after ng graduation naman nagkasakit, ang inyong anak. Ganun? Diba? Kaya dapat lalagyan po natin or bibigyan natin ng suporta iyan. Ang sa gayon mga kabrigada ay hindi po maranasan ng kanilang katawan yung masamang epekto ng stress, ng pagod, ng puyat mga kabrigada. Ha? Ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule, isang multivitamins yan. Meron ho yan mga kabrigada katulad ng taurine, lysine, iron, calcium at vitamin B complex na nagpapatibay ng kanilang pangangatawan at kanilang isipan. Tama! Yan. Kaya naman mga kabrigada, suportahan lagi ang inyong mga teenager na anak. Yan. With Standout ES4, talaga, you can slay your graduation. Diba? Type ko yan. Available po yan sa mga interesadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Yan, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, Mercury Drug Stores, Carl Andre Drug Stores, at online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada, at ng Brigada Shop. Tama! Type ko At yan. ng TikTok Shop. Yan, sige. Okay, bigyan na natin mga kabrigada ng daan. Balik tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Ang ating ibinitin na tanong. Yan. Totoo po ba, mga sir, na ang bawat co-owner ay may ideal or undivided share sa buong property? Totoo. Apo. Para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig, Apo. ay gumawa tayo ng halimbawa. Although hindi lang naman present ang co-ownership sa lupa. Pwede rin building, kotse, at iba pang mga bagay-bagay basta nag-contribute at may common ownership. Pero para mas madaling i-imagine ng ating mga tagapakinig, ay gawin nating ehemplo ang lupa. Pag tumingin ka sa lupa at ikaw ay isa sa mga tagapagmana, halimbawa 4 kayo magkakapatid na matay na magulang nyo. Okay? Ngayon tanong, yung isang kapatid, meron ba siyang kabahagi doon sa lupa? So pagtingin mo doon sa lupa, hindi mo talaga maituturo kung saan yung sa iyo. Yung sasabihin akin yung pinakamaganda. Na parte, harap, akin yan. Panganay, sa panganay. Hindi pa pwedeng gayon. Ang ibig sabihin ng undivided share
meron kang kabahagi, meron kang share, pero hindi pa talaga nahahati-hati. Hindi mo pa alam kung kaliwa, kanan. Gitna, harap, likod. Kaya nga mahirap na kahit may karapatan, iibenta agad yun nang hindi pa talaga alam kung saan yung kanya. Ano? Pwede ka namang sumugal na bumili ng kabahagi, pero mahirap sabihin kung saan talaga. Ano, at yun ang dapat maintindihan ng ating mga kapakinig. Kasi dito sa atin sa Batangas, napakadaming bumibili ng portion-portion. Parcel-parcel. Kaya mahirap talaga na hindi naintindihan ng mga tao yung tinatawag na undivided share. Kasi kung ikaw baga, alam mo, na hindi pa pala sigurado kung alin doon yung nagbebenta sa iyo, bibili ka na. Tama. Malamang ako hindi. Gusto ko muna yun ang mahalagang sigurong mensahe sa ating mga tagapakinig na hindi kesyo siya ay meron doon. Ay ibig sabihin, pwede niya nang sabihin are yung ibinibenta ko sa inyo. Hanggat hindi pa malinaw kung paano hatiin. Oo, kadalasan talaga, attorney. Ganyan yung problema na minsan kapag halimbawa may buyer at nabili talaga yon. Ang nangyayari, namomroblema na nung buyer dahil yung nakabili dahil sila lang ang pinag-iinitan nung ibang may co-owner pa doon sa lupa. Ayun na nga. Di ba? Kaya undivided, hindi pa talaga napaghati-hati. At hindi mo pa nakikita kung tutuusin yung alin sa iyo doon, pero meron ka. Wala namang away doon sa meron ka eh. Meron yung tagapagmana, meron yung binila. Hindi mo lang alam kung saan. May dagdag ka ba, attorney? Attorney Apo. Jigs. So, yun nga po, yung batas natin, ini-encourage yung lahat ng tagapagmana na at the soonest time possible ay magkaroon ng manahan. So, yun nga po ang paraan na magkakaroon ng ownership. Namatay ang magulang, so yung mga anak, kung 10 sila, magiging 10 silang co-owners. At doon din po sa akibat doon sa pagmamanang yon, hanggat sa madaling panahon, magkaroon sila ng partition. Para doon pa lang, nakatoka kung kanino yung 1/10, kasi 10 po sila, so fractional equivalent, 1/10 undivided share. Kung lalabas po doon, pag binana nila, then 10 ang pangalan nila, hindi pa rin nila alam kung alin doon ng particular na bahagi ng lupa ang paganang kanila. Yun. Opo, napaghati po nila, nagkaroon ng deed of partition, kung nakapangalan na sa kanila yung isang lot A, at least mas madali na po ang gusto nilang gawin. Pwede nilang ibenta, pwede nilang parentahan, at mapapakinabangan nila yung lupang namana nila sa kanilang mga magulang. Opo. Lilinawin ko lang, clarification lang mga Apo. sir. Kasi kapag ganoon, halimbawa undivided. Apo. So lahat sila co-owner. Apo. Paano yung paghahati-hati nito? Kailangan nila silang mag-usap-usap kung aling side ng aling mga partition ba ang sa kanila? Tama po kayo, Brigada Mel. So, ang sabi po ng batas, pag ang mga may-ari o mga co-owners ay nagkakasundo, pwede po silang magkaroon ng deed of partition. Yan. Labas sa hukuman. Okay. Kung titulado po ang property, sasangguni sila sa isang diuretic engineer, pagagawa po nila ng subdivision plan, at doon, either kung paano pamamaraan, pipili sila, matotokan na po yung bawat bahagi ng kanilang property. Kung sakali naman po na may mga co-owners na ayaw Yun. na Yun ang problema yata. labas sa hukuman, ay di, kausap. sabi nga ng batas papasok kayo sa hukuman. Yun. Magkakaroon po kayo ng judicial partition na mas magastos at mas matagal ng konti. Kami lang masaya doon. Sorry na din. dapat ang masaya ay yung mga co-owners. Yes. Dapat natin paalala sa mga Batanggenyo, mga Pilipino, na maganda ang mag-usap-usap. Open line of communication. Otherwise, mapapamahal kayo. Dapat mahalin nyo ang inyong mga kapatid. Para hindi kayo mapamahal. Mas libre yung ganong mahalin ng kapatid eh. Talaga namang dapat. Tama. Nakakalungkot lang na hindi nangyayari lagi. Yun. Oo. Pag-aari na eh. Di ba? Diba? Property na yun eh. Ibang usapan na sir kapag ganoon. Pero syempre, kailangan nating palalahanan ng ating mga kababayan ng tamang asal. Yes. Oo. Correct ka dyan, sir. So, dito tayo. So, kung halimbawa, undivided sir, yung lupa or property. Oo. Sabihin na natin na, syempre may mga co-owner, pero maaari po bang gamitin ng isang co-owner ang buong lupa?
Pwede, nakalagay sa general rule na as long as it is consistent with the purpose o naaayon sa napag-usapan na gamit ng co-ownership, pwedeng yung isa gamitin ang buo. Maliban na lamang kung talagang malinaw na yung kanyang paggamit ay prejudicial to the interest of the other co-owners, na makakaapekto sa paggamit ng iba. So kalimitan naman kasi may co-ownership, may purpose yan. Halimbawa, tataniman mo ng pala, kung magtatanim naman yung co-owner doon ng sa buo at makikinabang naman lahat. Bakit hindi? Okay. Pero kung halimbawa ay agriculture na napag-usapan, gagamitin mo na tindahan na siya lang ang makikinabang, malinaw na dapat hanggang doon lang sa dapat nakabahagi niya ang kanyang gamitin. So magkakaproblema talaga. Pag ganon. So general rule pwede naman basta consistent with the purpose ng co-ownership. Lagi namang may dahilan ang pagkakaroon ng co-ownership. Lalong-lalo na yung may kasunduan. Ito na nga. So, nasagot ang susunod nating tanong. So, pwedeng magtanim. Basta, ibig sabihin, yung produkto noon, or pwedeng, sabihin natin, parentahan natin yung lupa. Pero basta, yung kita noon, magbebenepisyo yung lahat ng co-owner. Apo. Magbibigyan ng parte. Base sa kanilang shares at saka less expenses. Yun. Alam nga naman, puro na lang ganansya. Di ba? Pati Totoo yung din. dapat gastos. Sagutin. Meron kasing ganoon, attorney yung ano lang, yung profit lang. Pagdating sa expenses, kayo nang bahala. Tuturuan na. Kaya nga sabi nga ng batas, hanggat maaari kung tutuusin, ang mga lupa, ari-arian na co-owned, dapat hati-hatiin. Kasi ang hirap kapag lagi kang may kabakas. Sa totoo lang. Kaya nga, the policy of the state is not really co-ownership, but partition, or for a person, ng isang tao, ma-enjoy niya ang kanyang lupa na siya lang mag-isa. Nang hindi na kailangan makisama pa sa ibang mga co-owners. Yun ang talagang target natin. Okay. Ang tanong din, attorney, pwede bang ipagbili ng isang co-owner ang kanyang share kahit hindi po sang-ayon ang ibang co-owner? Opo. Ayon po sa Civil Code, pwede pong magbenta ang isang co-owner ng kanyang share. Pero meron din pong karapatan ang ibang co-owners na sila muna ang unang alukin or tinatawag po yung right of preemptive rights para unang bumili ng share ng isang co-owner. Bakit po? Kasi ang sabi po ng batas, para po hindi estranghero muna ang pumasok na isang co-owner. Ibig sabihin, so pwede pong pag hindi niya kaya or ayaw bilhin ng co-owner, doon pwede po niya ipagbili sa ibang tao. So ibig sabihin, attorney, kapag pwede lang na ibenta yung parte niya sa labas kapag hindi pumayag yung co-owner niya doon sa property. Apo, kaya doon po pumapasok uli yung partition, sinasabi ni Atty. Randel. Hanggat maaari, bago magkaroon ng bentahan, mag-usap-usap muna sila kung alin yung parte ang para sa kanya at para kung sakali may pagbenta niya nang wala ng problema o pagsang-ayon ang ibang co-owners. Kasi baka minsan, attorney, ginagawa na ibenta sa labas para hindi na sila mamroblema at hindi nila makinabang. yung co-owner nila, 'di ba, may ganoon? Minsan talaga ang utak ng tao, isip ng tao, hindi natin hindi natin masabi. So minsan may mga ganoon na may mga goals na ganoon. Opo. Kaya nga po kahit po sa kapitbahay, pag bumibili po nagbebenta yung isang property na kapitbahay, nakalagay po sa batas, inuunang alukin muna yung karatig bago ipagbenta sa iba. Opo. Nakalagay pong provision yon sa bilihan na alam nung nagbebenta na nag-comply siya doon bago ibenta sa ibang tao, sa estranghero, inalok niya muna yung kapitbahay. Karatig o adjacent owners po. Okay. Malinaw po iyon, mga sir. So, yan po mga kabrigada, ha? Pagdating sa co-ownership. Ito naman, sir, itatanong ko lang, ano po itong ibig sabihin ng right of redemption ng ibang co-owners? Maganda yung right of redemption. Nakikita ko yung krus ni Jesucristo at sinasabi.
you know. Redemption. Oo. Redemption. Saktong-sakto, malapit na pang Semana redemption, Santa. ang pagtubos. Oo, Yan. pagtubos. Ang manunubos. Yun, ang ating Panginoong Jesucristo. So yung manunubos, as in literally, tutubusin. Bakit ba kailangan magkaroon ng right of redemption or karapatang tumubos itong mga ibang co-owner na ibinenta yung property, pag minsan nga hindi nila alam, ay binenta sa iba. Kasi nga, siyempre, kalimitan ng sitwasyon sa isang co-ownership, halimbawa nga, yung mga tagapagmana, ikaw baga magugustuhan mo na ang posible mong kapitbahay hindi mo kaano-ano. Tama? So kaya nga dahil doon, binibigyan ng karapatan itong mga co-owners na mag-exercise ng right of redemption o tubusin. Ibig sabihin, bilhin doon sa third person o sa bumili ng co-ownership share yung kanyang binili. So kung halimbawa nabili yun ng 2 million, ibig sabihin ba kailangan 2 million rin ang ibayad ng mga co-owners kung sino man yung interesadong tumubos? Ang sagot ay not necessarily. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, dapat ang presyo na patutubos ay yung reasonable price. Kasi alam naman natin ang presyo ng lupa pag minsan yun ay above market value. Pag minsan ay below market value. Kung masyadong mahal ang pagkabili, alam ka namang pilitin mo yung co-owner na yun ang bayaran. Pwede ka kaya nga, kalimitan, ang mangyayari lang is kung ano yung reasonable price. Ibig sabihin, kung ano lang yung more or less malapit sa market value nung property. Kasi iba kasi yung presyo sa halaga ng isang lupa. At may deadline ang co-owners. Hindi yan forever na pwede mong tubusin. Mahirap naman kasi yung hindi ka alam mo kung kailan matatapos. May timeline. May timeline. 30 days. 30 days from lang. written notice. So, ibig sabihin pa ito, hindi alam ng mga tao ito, ibig sabihin pala nun, kapag pala itong co-owner magbebenta ng kanyang share, dapat niya palang sulatan yung kanyang mga kapatid o mga ka-co-owner na, ibebenta ko itong property. O kaya binenta ko na. O ano gang sa inyo. Okay. So, o kaya naman, pag minsan may mga ilang kong Supreme Court decision, mahirap pa rin naman na mag-intay ka pa. Sabihin mo, wala pa namang sulat. Wala pa namang sulat yung aking kapatid. Pero alam mo hindi na. matatakbo. Pero alam mo na. Kita mo nga na nagtatayo ng bahay. Baka ma-technical ka doon. Kasi pag minsan, ang Supreme Court, sinasabi niya, na although ang nakalagay ay written notice para tumakbo yung 30 days, pag minsan siya ay nagdidesisyon na sapat na yung actual notice. Kung alam mong nga na merong iba dyan, bakit hindi ka pa kumikilos? In short, para safe, huwag kang patulog-tulog sa iyong karapatan. Para sa information ng lahat, may ganun po. Yung pwedeng tubusin. Kaya nga dun sa mga bumibili ng mga portion ay mag-ingat kayo kung hindi alam ng mga kapatid ang kwan at baka kalata ninyo kayo ay malabo nga kasi hindi pa nga divided share. Unang problema. Kaya pag tinanong nyo, may problema ba pag bumili ka ng ganun? May concern. May concern. Hindi mo alam kung saan talaga. Tinuro sa iyo pero 'di ba, hindi mo talaga malalaman kung yun talaga. At pangalawa, ay yun nga, yung danger na baka mag-exercise ng right of redemption. Yung mga di iyak ka. Paano nagbayad ka ng mahal? 2 million. 1 million lang pala yung balor. Tapos ka. Maghahabol ka ngayon doon sa binilan mo. Malamang na pag-abroad niya na yun. Paano niya ibabalik yun? Kaya nga po mag-iingat tayo. Yun, okay. Malinaw po yan, mula po sa mga kasama nating abogado. Yan, mga nakakakuha na din kayo mga tips, lalong-lalo yung mga nagbebenta ng lupa diyan. Ay siya, magbe-break muna tayo mga kabrigada. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung mga obligasyon at gastusin. Yun, paggastusin, marami nang umaatras din pag-obligasyon, naku, wag na lang. Wag natin pag-usapan, hindi pwede. Pag-uusapan natin yan mga kabrigada. Pero sa ngayon muna, papaalala natin yung ating Power Cells Herbal Capsule. O kaya naman, mas maganda mga kabrigada, habang nakikinig kayo sa amin ng attorney, humihigop kayo ng masarap natin na Power Cells Soya Coffee.
Yan. Type ko yan. Para naman po mga kabrigada ay nakakakuha ng kayo ng mga tips at mga kaalaman regarding po sa co-ownership. O kung may sitwasyon kayong ganoon, ganoon pala. O di sabay higop. Masarap ho iyan mga kabrigada. Tama! Yan, ha? Kaya naman, Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. Ang bahaging ito ay atid sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Always protektado ang kalusugan mga kabrigada ngayong Women's Month. Ipagdiwang po natin ang lakas at ganda ng bawat babae. Ang Guard C Plus mga kabrigada ay may vitamin C, isang antioxidant na tumutulong po para protektahan ang cells laban po mga kabrigada sa mga free radicals. Mayroon din po yan zinc na tumutulong sa normal na paggana ng immune system. Kapag malakas po ang ating immunity, mas kayang harapin ng katawan ng araw-araw ho na stress. Dahil po dyan, mas nagiging healthy at glowing ang kababaihan inside and out. Ang ating Guard C Plus mga kabrigada, ha? Oo, malaking tulong po yan para po mga kabrigada talagang maging glowing. Oo, yung tinatawag natin na GGSS, gandang-ganda sa sarili, talagang magiging maganda ka mga kabrigada. Hindi lang yung feeling, okay? May ganun? Dahil po yun mga kabrigada sa ating Guard C Plus with Zinc, always protektado ang kalusugan. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. At sa online mga kabrigada. Yan. Good morning sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Yan, keep it coming lang mga kabrigada yung mga katanungan ninyo. Oo, pero halos karamihan sir, nang nakita ko ng katanong sa atin ay about sa mana. Oo. Hindi natatapos talaga sir. Na-topic na namin yung mana. 2 Sabado na, 3 na nga yata. Oo, hanggang ngayon, yun pa rin ang tanong sa atin. Pero sige lang. Oo. Sana all may mana. Oo. So, yan. Ang ating topic mga kabrigada naman, pagdating sa co-ownership ngayon, ay yung obligasyon at gastusin. Maraming may ayaw dito. Pero kailangan natin. Kailangan mga kabrigada. Oo. Ang unang nating katanungan mga sir, sino po ang sasagot sa buwis at maintenance po ng isang property? Attorney Jigs. Apo. So, yun nga po, bilang may-ari, kung tayo isang co-owner, kaakibat po yung obligasyon na magkaroon ng kontribusyon sa gastusin. Ano po ang mga gastusin? Nabanggit po kanina, yung amilyar, una-una, real property tax, maintenance po ng property, expenses po ng property. At kung sakali nga po, dahil ang ating malimit na napapag-usapan, ay namana natin yung property galing sa nawala nating mga magulang, ay ang una natin gagawin ay magbayad ng kaakibat na estate tax. Yun. Opo. So, ini-encourage po ng ating gobyerno, ng estado, na sa lalong madaling panahon, binibigyan ng 6 months o 1 year na magkaroon agad ng extrajudicial settlement o masettle ang property galing sa mga magulang para hindi magkaroon ng penalty or surcharge. Pero ngayon po, kung nasusundan nyo yung news, meron pong nakaabang na amnesty po uli. Sana, pirma na. Opo. At makikita nyo rin po na ini-encourage po ng batas din na mas malaki po ang nagiging exemption pag namana para po maliit na lang yung bayaran ng mga co-owners o heirs ng property. So, para naman lalo po nyo mapakinabangan. Kasi nga po, pag minana natin ang property, meron po doong encumbrance na sinasabi. Na dapat, after magkaroon ng settlement agreement, may 2 taon na pwede maghabol yung ibang mga heirs o co-owners na nawala doon sa manahan. Balak nating pakinabangan yung property, balak nating ipagbili. So, sa lalong madaling panahon, atin pong i-consolidate, manahin po natin yung property. Gumawa po tayo ng settlement agreement. Yun. Medyo kinakabahan ako dun sa heirs ni attorney. Buti tama yung pronunciation niya. Yung mga kliyente ako hairs na hairs. Attorney, walang hairs.
Ayun po, pronunciation ay silent age. Ano? Hindi po yung with age. Hairs. Wala ako. Iba na yun. Oo, Iba na wala. yun, attorney. Para balik tayo doon sa kanya para lang magising yung ating mga balik tayo doon sa sa expenses, ano, para lang malinaw sa ating mga tagapakinig. Yung binanggit ni Attorney Jigs ay tungkol sa necessary expenses. Yung mga kailangan Opo. para ma-preserve ang property. Pag hindi ka nagbayad ng amilyar, di ka nagbayad, baka masubasta. Oo. Ano? Pag hindi ka nagbayad ng estate tax, baka magka-problema. So, yun yung mga kailangan talaga. Ano? Kung may building, kung kailangan may pa-repair, abay, dapat gumastos ka dyan. Pero may mga iba pang klase ng expenses. Ano? Yung useful expenses. Halimbawa, yung isang co-owner gusto niyang lagyan ng elevator, hindi naman kailangan. Pag ganun, kahit magpagawa siya doon, hindi niya mare-reimburse siya. Dalawang floor na nga lang, di pa makapaglakad. Okay. So yun, isa yun. Yung mga luxury expenses. Gusto magpatayo ng rebulto niya doon sa harap. Hindi pa pwede. Kung yun ipagawa mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi mo kami mare-reimburse. Ayun. So, yun po yung mga klase ng expenses na meron tayo. Paano po kung may isang co-owner na ayaw po magbayad ng kanyang parte sa gastos? Paano po iyon? Depende nga kung anong gastos. Pag necessary expense, kailangan niya magbayad. Oo. Kapag useful Whether- at saka, whether whether he you likes like it- it or not. Ah. Pag useful at saka yung for luxury, hindi kailangan. So punta tayo doon sa necessary expense. Kailangan yun. Kailangan yun. Ayaw niya magbayad. Pwede siyang pilitin para magbayad. Kaya naman ay pwede niya kung talagang kuripot, wala akong cash. Di ang gagawin niya na siya. Yung aking kabahagi, kung magkano yung gastusin na hindi ko na-contribute, ibawas niyo na lang sa aking share. Pwede yon. Pwede yon. Pero hindi siya pwedeng pilitin na yun ang gawin niya. Ang desisyon ay manggagaling doon sa co-owner na ayaw magbayad. Hindi pwedeng obligahin siya na yun ang mangyayari. So kung hindi siya mapilit na mabawasan yung kanyang share proportionate doon sa kanyang value, hindi niya nabayaran, edi wala ang magagawa kundi punta sa korte. Para lang pilitin na magbayad ng kanyang kabahagi yung May tao. mga ginagawa, attorney, ang iba natin. Ito kasi may isa akong sitwasyon na nakita lang nitong matagal-tagal na. Parang ang nangyari sa kanya ay co-owner sila, tapos ang nangyari, siya yung sumagot ng lahat ng gastos pagdating sa tax. Okay. Oo. Tapos ang nangyari ay parang ginamit niya yung pagbabayad na yon na leverage para kumbaga makuha yung parte Nung iba. nung iba. Dahil siya nagbayad ng tax, Oo. kanya na. Kanya na. Usong-uso yung ganyan sa Batangas. Tama po ba yung ganoon? Tommy Attorney Jigs, Jigs. ikaw naman. Ang ano po, kung reasonable po, doon papasok po yung reasonableness, ay meron po pamamaraan para masingil ninyo yung pagkakautang ng inyong co-owner doon sa naging kagastusan. So, pwede po ipalagay sa adverse claim o sa titulo kung ano man na ito yung or pwede rin pong idaan sa barangay, ipabarangay nyo yung co-owner nyo na may obligasyong magbayad. So, hanggat maaari po ay daanin natin sa diplomasyang paniningil dahil unat-una, either galing sa mana, edi ka mag-anak natin at co-owners po tayo. Pero mali na isipin na dahil ikaw nagbayad ng tax, ay sa iyo na lamang ang property. Yan. Hindi pa pwede yun. May utang lang sa iyo ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kamag-anakan. Nangyari yan dati sa akin ng pandemic. Sabi nung matanda, akin na lahat ng property. Ako lang ang may malasakit. Wala na kayong karapatan kasi ako lang nagbabayad. Ay, hindi pa pwede. Kaya sabi ko, siya Garne, magkano na yun yung nabayad? Kwintahin natin. Lagyan na natin ng interest. Ibawas sa purchase price. Naibalik na namin sa inyo. Hindi saka natin ngayon hatiin yung yung pinagbentahan at lahat may karapatan. Dahil kasi hindi yung pwedeng dahil lamang kayo ang gumastos, sa inyo na ang property. May utang lang yung iba. Yon. Malinaw po yan, mga kabrigada, ha? Hindi ibig sabihin, ikaw ang gumastos. Yun. Automatic na ikaw Sa may iyo na Oh. ang Pagkakaswerte naman. property. Sana all. Kaya kung gano'n lang naman, gano'n ang way lagi ang gagawin, edi wala na tayo pong pag-uusapan sa korte kapag ganoon, di ba? At saka ako tutusay, mura ang amilyar. Sa totoo laang. Mura lang yun.
Oo, saka isa pa, attorney, magiging useless na lahat kung ano po yung nakasaad sa batas kapag ganoon ang magiging way. Pero yan ang patuwid ng sa mga Oo. hirap. Sa atin Oo. kinokorek yung ganyang chismis. Oo. Ayan po. Sige po. Pagdating naman po dito, ito. Oo, mainit-init. Oo. Pero habang umiinit mga kabrigada ng ating topic, magko-commercial muna kami. Oo. Ang sunod nating pag-uusapan, ito, Yan na. talagang nangyayari. Oo. Lalong-lalo na mga kabrigada sa mga magkamag-anak. Yun, alitan. Pagdating po mga kabrigada sa co-ownership. Ating alamin mga kabrigada ha, ito. Oo, ang ibibitin nating tanong, ano ang madalas na dahilan ng away sa co-owned property? Nako! Away. Gera. Gera. Mainit ang ulo ng mga tao ngayon. Kaya nga, oo, lalo Dadagdagan pa natin. totoo yan. Yan mga kabrigada ng ating pag-uusapan sa pagbabalik mga kabrigada ng ating programa. Sa ngayon muna, make sure lang mga kabrigada na habang nagtatapik tayo ng ganito, yung mga nakaraan, mga past mga kabrigada ang nangyari sa co-ownership ninyo, o kung may ganitong sitwasyon mga kabrigada, tapos na-realize mo, parang nagancho ako noon, nung co-owner ko, nung kasama ko doon sa property. Naku, minsan tayo mga kabrigada kapag ganyan, baka biglang uminit ang ulo ninyo, ha? Sa ganyan mga kabrigadang pagkakataon, mas maigi na maiwasan natin ng high blood. Tama! Andiyan ang ating Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Mayaman po yan sa bawang. Tama! Yan. Maiwasan po mga kabrigada ang high blood. Dahil mahirap yan mga kabrigada kapag kayo ay na high blood, kasabay niyan, stroke. O kaya naman, atake sa puso. O diba? May ganun? Kaya mas maigi mga kabrigada habang pinag-uusapan natin yan, nakapag-Power Cells na ho kayo. Kung hindi pa, uminom na ho kayo mga kabrigada ha. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, hindi na tayo magpatumpik-tumpik dahil huling yugto ng ating legal na usapan mga kabrigada. Kalain nyo yun, nagsimula pa lang kami kanina. Patapos na naman agad, parang nagitin ako mga sir. Pwede ba ma-extend? Extend. Pero eto mga kabrigada, ating naibitin kanina yung mga alitan. Yun. Pagdating mga kabrigada sa co-ownership. Ngayon po sir, ano po, sa base po sa inyong experience bilang mga abogado, ano po yung madalas sa dahilan ng away sa co-owned property na inyong na-encounter? So, yun nga po. So, may naman na po ang mga heirs, mga anak na property. May isa pong co-owner gusto magpatayo ng isang structure sa kanilang namanang property. So, sa pangkalahatan po, general rule, hindi po basta tayo pwede magtayo ng struktura nang walang pagsang-ayon, pagpayag, or consent ng ibang co-owners. Bakit po? Kasi kung ang property po malagay nyo sa magandang parte, hindi kayo nagpaalam. Ang mangyayari po niyan, kung gusto kayo paalisin ng ibang co-owners, magigibayan, hindi nyo marirecover yung inyong nagastos. Dahil kayo ay builder in bad faith. Kahit kayo ay isang co-owner, kailangan nyo pa rin kunin ang pagsang-ayon ng ibang co-owners po. Yun po, diyan po mag-aaway. Ay, kasi may gastusan po. May magagastos kayo sa pag-iba. At maaari po magkaso pa ang ibang co-owners. Siguro mas maigi, attorney, na i-partition na muna. Yan po. Yun na nga. Hatiin nyo na muna Oo, sa kayo talaga. magpalagay. Dapat. Oo. Oo, ng gusali. Para malinaw. Oo. Hindi na, for sure, hindi yan gigibain kapag ganoon. Opo. Pero bukod pa po dito, meron pa po ba tayong mga kadalasan po talaga na nagkakaroon na ng sigalot sa pamilya pagdating po dito sa sa co-ownership or even sa relasyon? Para bago tayo pumunta sa sigalot, atin muna linawin sa ating mga tagapakinig kung ano ang mga iba't ibang mga ginagawa ng mga co-owners sa lupa. Una, napag-usapan natin yung acts of preservation. Malinaw doon na pwede kang magkusa, ikaw mag-abono kahit hindi ka nagpaalam sa mga kasamahan mo kung kinakailangan na talaga yung repair. Mas maganda, sabi ng batas, if practicable, i-notify mo. Pero kung talagang kailangan, pwedeng hindi at pwede ka maningil. So, definitely, wala dapat away doon. Ang pangalawang klase ng mga ginagawa sa isang property,
yung acts of alteration. Ayun, nabanggit kanina ni Attorney Jigs, na binabago mo yung property, wala dating bahay doon, nilagyan mo ng bahay ng walang paalam. Kalimitan yung mga acts of alteration na karaniwang ginagawa ng mga may-ari sa lupa, ayan, bawa reclassification, gusto mong pa-change ang use, hindi naman yun yung napag-usapan. Yung mga bagay na ngayon, dapat unanimous ang lahat ng mga co-owners, at kung hindi na pagpaalam, di may away. So marami tayong pwede maging example ng tungkol dyan, basta mayroong pagbabago sa lupa na hindi mo pinagpaalam, kasi nga kayo ay hindi nag-iisa. Meron kang mga kasamahan. And then ang pangatlo, ang tinatawag na acts of administration. Kapag gano'n naman yung away-away at ang tungkol ay yung pagmamanage, halimbawa ang purpose ng inyong napag-usapan, igagamitin yung agrikultura, tataniman ng lupa, di mag-iisip kayo kung ano magandang pataba, kung sino yung kukunin ng mga tao. Yun, hindi naman kailangang unanimous. Ang sinabi ng batas, majority. Depende sa share. Kung equal, di may equal rights sila, pero pag may mas malaki yung isa na kabahagi, at controlling yung kanyang kabahagi, siya masusunod. So yun po, yun yung mga pwede maging dahilan na ginagawa sa isang bagay na co-own, na may pagmula ng alitan, pero iba't iba ang nakikita natin na botohan, di ba? Yung isa, kapag preservation, magminsan hindi na kailangan magpaalam. Dapat walang away doon. Sa acts of alteration, dyan matindi yung away lagi. At yung pangatlo naman ay yung acts of administration, basta majority rules naman dyan. Okay. Pero ito, attorney, maari po bang paalisin ang isang co-owner sa isang property? Attorney Jigs. Yun nga po, sa lahat, ang karapatan po ng isang co-owner ay manatili dun sa co-owned property. So hindi po basta-basta pwedeng paalisin dahil nga po isa sa may-ari. Lalo na kung may bahay, Lalo kung may bahay. Kaya nga po ang ating laging minumungkahi mula nung tayo magsimula sa ating programa ngayong araw na ito ay encourage natin na pagkaroon ng co-owned property o co-ownership ay magkaroon po agad ng partition, whether labas ng hukuman or judicial partition kung talagang hindi magkasang-asayon ng mga own. Oo, so ibig sabihin paalala sa ating mga tagapakinig na may ganitong sitwasyon, hindi ibig sabihin na unanimous ang decision ninyo, na alsinan natin siya bilang co-owner, hindi po pwede yon. May karapatan po siya kahit majority decision pang pagpapaalis sa kanya, may karapatan pa rin po siya doon po sa property. Opo. Paano po kung may isang co-owner na umangkin ng mas malaking bahagi? Paano po ang ganun? Babawasan. Oo. Sobra Ganon lang. Actually, yun talaga ang solusyon. Kapag lumampas ang isang may-ari sa pag-angkin, at lalong-lalo na kung ibebenta niya ang mas malaki kaysa sa kanya namang karapatan sa lupa, sabi ng Supreme Court ay hindi naman natin pwedeng sabihin walang bisa yung buong bentahan. Sabi ng Supreme Court, may bisa pa rin, pero yun lamang sakop ng kanyang karapatan, at hindi magkakaroon ng bisa pagdating naman doon sa subra. Ayun. So bawal ang sumusubra. So ang partition, attorney, ay hati-hati. Oo. So pagdating sa pag-aangkin, tanong natin ay pag-aangkin ng mas malaking bahagi. Ito naman, kailan maaaring pilitin ang partition o paghahati-hati kahit ayaw po ng isa? So yun po. So kung ayaw po ng isa, di ibig sabihin po, mapipilitan po kayong lumapit sa korte. At ang korte po magtatakda ng partition nyo. Opo. So hindi po siya practical, kaya ini-encourage po natin na mag-usap-usap po lahat ng may-ari na magkaroon kayo ng labas sa hukuman o deed of extrajudicial partition. Opo. Para kayo magdesisyon kung anong gusto nyo. Kasi pag nakarating sa korte yan, si judge mag-a-appoint na commissioners pag minsan. Pag-aaralan nila kung ano maganda, kung yan ba'y hahatiin ayon sa mga circumstances, o kaya naman ibibigay na lang sa isa. Ibibigay na lang sa isa, tapos pagbabayarin doon sa mga kabahagi, o kaya naman ibebenta na lang.
Kagaya ng mga building, mahahati mo gayo. Oo, syempre hindi. Oo. Lalo na kung isang floor lang naman, 10 kayo magkakapatid, 36 square meters, saan ka? Doon ka sa banyo yung isa. Yung iba pwede. So baka mas magandang solusyon, ibenta na Ibenta lang lang. at ang paghahatian ay ang pira. Oh, parang mas madali yata iyon. Oo nga. Correct. 'Di ba? Pero syempre may korte. Oo, Pero ayun lang. pwede rin yung isa sa mga proposal sa kasunduan kung papayag yung iba. So pwede naman i-propose na ibenta na lang natin para paghati-hatian ko. Yun na nga. O kaya naman sa iyo na lang lahat, bayaran mo kami. Nangyayari Oo. naman talaga yun eh. Oh. Kung magkakasundot, maayos kausap yung mga kasama mo. Okay, malinaw po iyan mga kabrigada. Yan po mga kabrigada. Huling hirit na lang, attorney. Ito, sisingit ko lang. Kailan po sa ganito pagdating po sa co-ownership at mga problema nito, kailan po dapat dumulog sa barangay at kailan na po kapag korte na ang kailangan? Sa isang sitwasyon pagdating sa co-ownership. So, Apo. yun nga Attorney po. Jigs. Siyempre, unang-una, encourage po natin sa ating common na pamamahay, ika nga sa pamilya, na magkaroon ng open communication para po maiwasan. At kung di po talaga maiwasan at may problema, di lalapit po tayo sa barangay para mapag-usapan. Dahil napaka-importante po, very practical po na maayos nyo among family members, lalo kayo ay co-owners, na yung usapin sa property ay hindi na mapalaot at hindi na umabot sa korte. Dahil unang-una, matagal po, pangalawa, magastos. Opo. So ibig sabihin, attorney, mas maiging kapag nagkasundo-sundo kayo or gusto nyo may mapagkasunduan, sa barangay kayo pumunta. Mag-usap-usap kayo doon. Magkaroon kayo ng iisang desisyon. Opo. Kesa pagpapuntahin pa sa korte. Masakit Tama. na sa bulsa, masakit pa sa ulo. Yan, ha? Sige po, siguro panghuli na lamang po mga sir. Siguro payo nyo na lang ho sa ating mga tagapakinig na nakararanas po ngayon ng lalong-lalo na kapag alitan po pagdating po sa co-ownership. Ako naniniwala na prevention is better than cure. At maaari ayoko ng problema, although doon kami kumikita, pero ayoko ng problema. Mas lalo ako nakakalbo eh. So, ang aking advice is usually sa mga magulang. Para kasi hindi na magkaroon ng usapin tungkol sa paghahati-hati kung kailan kayo wala na maaring ikalungkot nyo yan sa langit, sa kabilang buhay. At bultuhin nyo yung mga anak nyo. Maging proactive kayo. Panindigan nyo na wag na kayong mahiya sa inyong mga anak. Kagaya halimbawa ng ginawa ng aking inay, nung siya ay buhay pa, nakumbinsi ko siya na magdesisyon na kung alin baga ang ibibigay sa amin. Kaya way back on December 2023, binigyan na kami ng awarding, nagkaroon kami ng awarding ng titulo. Ba? Nagkaroon kami ng pagkakataon na pasalamatan ng aming magulang sa ibinigay nilang lupa. Hindi po ba't nakakalungkot kung hindi gagawin ng magulang yon at ipapasa niya ang responsibilidad na yon pagkamatay niya na imbis na yung lupang pinaghirapan para sa mga anak ay magiging dahilan ng pagkakaaway-away. Nakakalungkot yung masakit sa magulang. So, maaaring sumbatan kayo ng mga anak nyo sa hati ninyo, pero mas mabuti ng sumama ang loob sa inyo ng anak ninyo kaysa sa sumama ang loob ng mga anak sa bawat isa. Para sa akin, huwag kayong matakot sa sasabihin ng inyong anak, lalong-lalo na kung yun namang iyong ginawang pamamahagi ay naaayon sa batas. At more or less hindi naman natamaan yung dapat na ibigay doon sa anak. Yun lang ang akin. Gusto kong magkaroon ng pagbabago ng mindset ang mga Pilipino na bibili ng lupa, mag-i-invest para daw sa mga anak. Pero hindi naman niya aayusin. At hihintayin niya siya'y mamatay. Kahit pa nga siguro mag-iwan ng last will, parang hindi rin solusyon kasi dadaan rin sa korte. Oo. So sa akin, ganun dapat. At ginawa ko yun sa sarili kong pamilya. Kaya although may kaunti pa rin hindi pagkakasundo, pero medyo konting-konti na lang ang alitan. Yun lang. Gusto kong ibahagi sa ating mga tagapakinig. Attorney Jigs. Sa akin naman po ay maraming salamat po sa opportunity na makapagbigay kami ng kaunting kasagutan sa inyong mga katatungan tungkol sa co-ownership. Ang aking pong pangwakas na mensahe ay ipanatiliin po natin yung peace and harmony sa ating pamilya. Dahil may naman na tayo, nagkaroon tayo ng co-ownership na property, mapapag-usapan po lahat. We can always strike a meaningful balance sa isang problema o sigalot tungkol sa property. Meron po lahat solusyon.
Maraming po salamat po ulit. Opo, yon po mga kabrigada, ha? Yung ating mga abogado ngayong umaga. May pagbati po ba kayo? Baka may gusto kayong batiin mga sir? Yung nag-iisa kong asawa. Oo. I love you. Ay! Sa kanya. Sa aking pong pamilya, magandang umaga sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo. Sir, ikaw lang yung may lakas ng loob na mag-ganon. Siyempre. Oo, kaysa na Attorney Ben walang ganon. I love you. Habang buhay ka, sabihin mo sa iyo, mahal mo sa buhay ang ay. Mamaya, wala na sila. Diba? Mahalaga yun. Sige po, maraming salamat. Mga kabrigada, may mga tanong lang po dito, Attorney. Papasadahan lang natin ang very light. Pero hindi masyado siyang may kinalaman sa co-ownership. Pero at least masagot natin ng konti lang. Ito po, pwede po bang magtanong tungkol sa aking inaalok na lupa? Gusto po ng buyer na kunin ang photocopy ng titulo. Dapat po bang bigyan ng kopya ng titulo? Dapat. Oo. Kasi yung buyer, karapatan ng buyer ang magkaroon ng impormasyon tungkol sa lupa. At kahit hindi mo yan bigyan, kung makapagtanong yun sa lawyer, sasabihin lang, kumuha ka ng certified true copy sa RD. Makakakuha siya kahit ayaw mo bigyan. Okay? So bigyan mo na rin lang, pero sabihan mo rin na mas mabuti yung certified true copy galing sa RD. Ito pa po, pwede daw pong mahiram ang approved plan sa nagsusukat ng lupa para lang po maipalipat ang pangalan na sa amin nung nabili daw po nila yung lupa. Opo. Dapat. So, doon po, sa naging bilihan po, nakalagay po dyan, ano po ba ang nature ng bilihan? Yung po ba ay dahil portion? So, kung portion po ng property, kaya po may approved plan, ay kailangan po talaga yung approved plan na yun para mahiwalay yung portion na binili. So, kaya po kailangan, obligado, na ibigay na nagbenta sa bumili yung approved plan. Opo, ito daw po. Pwede pag po na ang nabili na lote ay tax declaration lang po? Ay nako, hanggat maaari wag kayong bumili ng gayon. Tax declaration. Ang tawag ko sa relasyon ng may-ari ng tax declaration ay boyfriend-girlfriend relationship. Yun. Ay ano bang meron sa girlfriend-boyfriend relationship? Pwedeng masulot. Gusto ko yun. Siya nga. Although, yung kasal, pwede rin. Pero kabit lang yung nanulot. Kailanman hindi siya magiging legal wife. Kaya nga, ang mga ganda ay titulado. Bakit? Kasi yun talaga ay pwede nating masabing kasal yung may-ari sa lupa. At kung sino man mga agaw noon, ay kabit lang. Kabit lang. Yeah. Yun. Malinaw po yan. 551. Yun. Mga sir, maraming salamat po sa inyong mga kaalaman na ibinahagi sa amin ngayong umaga. Oo. Thank you. At mga kabrigada, magbabalik pa po ako. Oo. At pauwi na si Attorney. Nakasabihin kung saan ako napunta. Kaya nga nag-I love you agad ako. Kaya pala! Bumawi! Anyway mga kabrigada, paalala lang po, Power Solos Herbal Capsule mga kabrigada, ha? Laging nagmamalasakit po sa inyo. Dahil ikaw ang sandigan. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian, hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan.